Alam na ng marami ang tungkol kina Althea at Dominic. Marami ang nagulat lalo na sa mga kaibigan niya. Marami din ang bumati pero mas marami pa rin ang walang magawa kundi gumawa ng kwento para makapanira ng ibang tao. Althea Molina, pinaibig ang negosyante. Althea, nakahanap ng lugar sa business world. Napatakip na lamang siya ng tenga upang hindi marinig ang binabasa ni Mariz sa internet at newspapers. She didn't expect the harshness of people's judgment. This is what Dominic was talking about. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kanila. Kaya pa girl? Tanong sa kanya ni Mariz. Nasa lanay sila ng bahay nila ni Dominic ng sandaling iyon. Mariz paid a visit and she's thankful for that dahil wala ang asawa. Nasa isang business expansion ito sa Davao at 2 weeks itong wala kaya nagpapasalamat siya na narito ang kaibigan. May makakausap siya kahit papaano. 3 araw na rin kasi na wala si Dominic at 3 araw na din ng mga kasambahay lang ang kasama niya sa bahay at ang kanang kamay ni Dominic na si Diego. Diego is also her personal bodyguard. I have no other choice but to be strong. Magpapaanal din naman kayo, di ba? Sandali siyang natigilan sa sinabi ni Mariz. Annulment. That's her initial plan. But upon learning her husband's life, her decision suddenly changed. I don't think we need that. Dominic is a nice person. At kung may plano si Cupido sa amin, wala naman sigurong masama doon, di ba? Namuo ang makahulugang ngiti sa labi ni Mariz. Inilapag nito ang cellphone sa coffee table at matamang tinitigan ng kanyang mga mata. Umamin ka nga, Althea. Nauhulog na ba ang loob mo sa asawa mo? Tanong nito. Napatawa siya sa sinabi ng kaibigan. Natawa siya dahil kilalang kilala siya nito. Is it bad to fall for your former boss? Balik tanong niya. Of course not. Yun na nga lang ang kulang sa inyo eh. Feelings and emotions. Sabi ko naman kasi sa'yo, mabait ang boss ko na yan. Medyo mainitin lang ang ulo pagdating sa pamilya ng daddy niya. Pero aside from those people, napakabait ni Sir Dominic sa ibang tao. Sang-ayon siya sa sinabi ni Mariz. Iba ang aura ni Dominic kapag kaharap ang asawa at mga anak ng dad nito. Para itong galit na nagtitimpi lamang. Sa totoo lang ay hindi mahirap mahalin ng asawa niya. Ang kinakatakot ko lang ay ang magising ako sa katotohanan na ako lang palang nagmamahal. Sadness filled her emotions. Ayoko nang masaktan ulit katulad ng dati. I might do something wrong things again kapag nasaktan ako. Lahat ng nagmamahal nasasaktan, yan ang tatandaan mo. Walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Kailangan mo lamang mahanap ang taong worthy sa iyong sakit na mararamdaman. Is he worth it, Mariz? Kibit balikat ang naitugon ng kaibigan niya sa kanya. Tinapos lamang ni Mariz ang breakfast na inihanda niya bago ito umalis para asikasuhin ang business nila. May iwan na naman siyang mag-isa sa napakalaking bahay ni Dominic. Para alisin ang inip niya ay inabala na lamang niya ang sarili sa panonood ng mga horror movies. Actually, pwede naman siyang lumabas para mag-shopping at mamasyal. Pero ayaw niyang pagkaguluhan ng media, kaya magkukulong na lang siya sa bahay nila. Habang nanonood ay tumunog ang kanyang cellphone. An unexpected caller was registered in her phone. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang cellphone at sinagot ang tawag. Napalunok siya nang marinig ang tinig sa kabilang linya. Althea, umuwi ka ngayon din dito sa probinsya. Hindi iyon sigaw ngunit damang-dama niya ang galit sa tono ng ama. It's her father, the mayor of their province, the great David Molina. Yes pa. Nanginginig ang boses na sagot ni Althea. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang binabaan siya ng tawag ng ama. Nanginginig ang kamay niya nang ilapag sa mesa ang cellphone. Ito na ang kinatatakutan niya, ang malaman ng ama ang kalokohan na ginawa niya. Wala pa naman si Dominic at hindi pa rin ito tumatawag mula kahapon. Dapat ba niyang sabihin dito na pinapauwi siya ng ama sa probinsya? Hindi niya alam ang unang gagawin, kaya minabuti niya na mag-impake. Mas lalong magagalit ang kanyang ama kapag pinatagal pa niya ang pag-uwi. Sigurado siyang masisermonan na naman siya nito sa harap ng pamilya nito. Just like what he did when she made a mistake in her high school days. At muli na naman niyang naalala ang nakaraan. Wala ka na sa poder ng iyong ina para gawin ng mga kalokohan na yan, Althea! Umalingaw-ngaw sa kanyang silid ang galit na tinig ng ama.
Dahilan para humahangos na dumating ang kanyang madrasta at dalawang stepsister. Anong nangyayari dito, David? Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang madrasta, ngunit alam niyang hindi ito sa kanya nag-aalala. Ang magaling na batang yan, nakipag-away sa paaralan. Pinatawag ako ng principal dahil sa kalokohan yan. Nakakahiya sa mga tao na naroon. Hindi pa rin bumababa ang tono ng boses ng kanyang ama. Kaya napapikit na lamang siya tuwing magsasalita ito. Ano na naman bang ginawa mong bata ka? Nanggigigil naman na tanong ng kanyang madrasta. Sabi po ng kaibigan ko, nakipag-away daw si Althea dahil tinawag daw po siya na anak sa labas. Ewan ko ba kung bakit nagagalit siya tuwing sinasabi ng ibang tao na ganun siya. Totoo naman talaga yun eh. Mas lalo siyang pinanlisika ng tingin ng ama. Siya naman ang nagpigil ng galit. Baka masaktan niya ang kapatid sa ama dahil sa bastos nitong bibig. Anong kinagagalit mo? Totoo namang anak ka sa labas ng papa mo, di ba? Tanggapin mo na kasi ang katotohanan. Magpasalamat ka nga dahil kinupkop ka pa namin. Dahil sa ampunan ka nalang iniwan ng iyong mababang ina. Masasakit na mga salita patungkol sa kanya ay kaya niyang tanggapin. Ngunit kapag nadamay ang kanyang ina ay ibang usapan na yun. Alam ko po na anak ako sa labas. Tanggap ko na sabihin yun ng ibang tao sa akin. Pero ang tawagin na mama ko na mababang babae ay hindi ko matatanggap dahil hindi totoo yun. Angil niya sa mga taong naron. Ikaw pa, higit sa kanino man alam mong hindi ganun si mama. Pero ikaw ang naging dahilan kaya ganoon ang tingin ng tao sa kanya. Alam ko ang totoo. Alam ko kung anong ginawa niyo kay mama at kung paano ako nabuo. Alam ko ang kawalang puso mo. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil isang malakas na sampalang tumama sa kanyang pisngi. Napahiga siya sa sahig na sapo ang namumulang pisngi. Tumahimik ka! Hindi ka lalabas ng silid na ito hanggat hindi ko sinasabi. Agad itong umalis pagkasabi nun. Sumunod naman rito ang asawa nang inisian siya bago umalis. Ganoon din ang dalawang kapatid niya. Buti nga sa'yo. Mataray na wika ni Alice na matanda sa kanya ng 2 taon. Pumapapel kasi. Dagdag pa ni Andy na mas bata sa kanya ng 1 taon. Narinig na lamang niya ang pagtunog ng ikinakandadong pinto. Naiwan siyang hawak pa din ng pisngi at umiiyak. Mama! Hagulhol niya. Ayoko na dito, Mama. Patuloy lamang siya sa pag-iyak hanggang sa makatulog siya. Sariwa pa sa kanyang alaala ang gabing iyon. 11 taon pa lamang siya, ngunit ganoon na kalupit ang mundo sa kanya. Ipinangako niya sa ina bago ito pumanaw na makakamit nito ang hustisya mula sa masama niyang ama. Kung hindi lamang dahil sa utang na loob at takot niya sa ama, ay matagal na siyang umalis sa poder nito. Ngunit dahil wala siyang ibang pamilya, wala siya noong ibang pagpipilian kundi magtiis. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na trato ng madrasta at mga masasakit na salita ng mga kapatid. Tiniis niya ang malamig na pakikitungo ng ama. Tiniis niya ang lahat, kaya nang mabigyan siya ng scholarship sa Maynila noong kolehiyo, ay abot langit ang tuwa niya dahil makakalaya na siya pansamantala sa madilim na buhay kasama ang pamilya ng ama. Ipinagbuti niya ang pag-aaral. Hindi naman siya nabigo dahil naparangalan siya bilang magna cum laude. Namana niya ang katalinuhan ng ina. Siya din ang nagpatuloy ng pangarap nito na maging artista. At ngayon, makalipas ang ilang taon na kalayaan, ay muli na naman siyang babalik sa madilim na yon. At tulad ng dati, haharapin niya ang lahat ng mag-isa. Mama, gabayan niyo po ko. Huminga siya ng malalim. Humigpit ang hawak niya sa maleta upang mawala ang kaba sa puso niya. Miss Althea, narito na po tayo. Napatingin siya sa malaking bakura na hinintuan ng kotse nila ni Diego. Yes, kasama niya si Diego. Kahit sabihin niya rito na may personal na bagay siyang aasikasuhin ay sumama pa rin ito dahil trabaho raw nito na samahan siya. Walang pinagbago ang bahay ng ama. Ito pa rin ang mansyon na isang madilim para sa kanya. She can imagine the dark inside that house waiting for her. Ipasok mo ang kotse, Diego. Sasaglit lang tayo rito. I will stay in my mother's house. Tumango lamang si Diego saka nagmaneho. Inihinto nito ang kotse sa tapat ng main door kung saan may maliit na deck para sa mga bisita. She got off the car. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano ay nasa tabi niya si bodyguard.
Diego is a great help in case her father lay a hand on her. Dominic instructed Diego to keep her safe not only from media, but also from any danger around her. Althea! Si Aling Loleng Martha ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa kabahayan. Nasa likuran lamang niya si Diego at nakamasid sa paligid. Hindi niya alam kung nararamdaman nito ang panganib sa paligid. Narito ka na anak, hindi ka na sana umuwi. Halos pabulong na wika ni Aling Martha sa kanya. Bakit naman po inay? Aniya rito na nakasanayan niya ng tawaging inay. Galit na galit ang papa mo. Baka saktan ka na naman niya katulad dati. Ayoko nang makita ka na naghihirap anak. Puno ng pag-aalala sa mukha ng ginang na tinuring na niyang pangalawang ina dahil halos anak na ang turing nito sa kanya. Ang ginang ang naging karamay niya noong mga panahong pinahihirapan siya ng ama at ng pamilya nito. Sa tuwing sasaktan siya ng ama ay ito ang gumagamot sa mga pasa at sugat niya. At sa tuwing ipinag-uutos naman ng asawa ng ama na huwag siyang pakainin, ay ang ginang ang pumupuslit ng pagkain para sa kanya. Isa si Aling Martha sa mga taong ipinagpapasalamat niya sa taas na nasa tabi niya noong mga panahong kailangan niya ng kasama. Malaki ang utang na loob niya rito. Kaya ko na ang sarili ko, Nay. Hindi na po ako ang Althea na mahina at iyakin tulad ng dati. Nakita niya ang paglapit ni Diego sa kanya, kasabay ng pagsulpot ng isang nilalang sa di kalayuan sa likod ni Aling Martha. Ang kanyang amang nanlilisik ang mata kasama ang asawa nitong abot tenga ang ngisi. Bumalik ka na sa trabaho mo, Martha. Utos ng ama sa ginang na agad tumalilis paalis, ngunit puno ng pag-aalala ang tingin sa kanya. Ngumiti siya upang ipanatag ang kalooban nito. Nang makaalis na ang ginang ay tiningnan niya ang ama. Makikita na rito ang katandaan, pero naroon pa rin ang kapangyarihan sa tindig nito. 12 taon na rin mula nang huli niya itong makita. Ngunit kahit ganoon katagal na hindi sila nagkikita, hindi siya makaramdam ng kasiyahan na makita ito. She hates him, that's why. Mabuti naman at umuwi ka. Marami pa tayong pag-uusapan at aayusin. Doon tayo sa opisina ko. Utos nito sa kanya sa kabinalingan si Diego na nasa likuran niya. Ikaw ba ang asawa ng anak ko? Maiwan ka rito. This is a family matter. No. Kumunot ang noon ng ama sa kanya. Diego will go with me in your office. He is not my husband but he's my bodyguard. She'll keep me safe from you. Wika niya sa kabinalingan si Diego. Do what your boss told you. Tumango si Diego at mas naging alerto. May kinuha ito sa inner pocket ng jacket na inilagay nito sa tenga. It was a small earpiece used to connect to other people. Bakit may ganoon ito? Ang alam ko ay ginagamit lamang yon ng isang team na nasa isang operation. Stand by. Bulong ni Diego sa maliit na mouthpiece na nasa kwelyo ng jacket nito. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Marami pang kasama si Diego na ipinadala ng kanyang asawa para protektahan siya. We'll keep you safe, Miss Althea. Bulong nito sa kanya. Mas lalong napanatag ang loob niya sa pagiging handa ng mga tauhan ni Dominic. She'll thank her husband kapag nagkita na ulit sila. Bakas naman sa mukha ng ama niya ang galit at gigil. Mabibigat ang mga hakbang nito patungo sa opisina. Kasunod pa rin nito ang asawa na masama ang tingin sa kanya. If they think they can hurt her again, they are wrong. There are people who are willing to protect her. Hindi na niya mararanasan ang lahat ng pananakit na naranasan niya noon. Nagtungo sila ni Diego sa opisina. Doon ay sumalubong sa kanya ang galit na ama. Pagkapasok nila ay binato sa kanila ng ama ang marble figurine ng dolphin na nasa mesa nito. Mabuti na lang at naging maagap si Diego at naiiwas siya mula sa figurine. Wala kang utang na loob na babae ka. Matapos kitang pag-aralin at bigyan ng magandang buhay, ito ang igaganti mo sa akin. Mag-aasawa ka na hindi sinasabi sa akin. Isa na namang figurine ang ibinato nito sa kanila. Diego protected her kahit pa ito ang tamaan ng mga bagay na ibinabato sa kanya. Hindi ko kailangang sabihin sa inyong lahat dahil wala naman kayong pakialam sa akin. Kahit minsan ba kinamusta niyo ako at ang pag-aaral ko sa Maynila? Hindi, di ba? Dahil wala kayong pakialam sa akin. Tinaasan din ni Althea ng boses ang ama dahil sa galit na ginagawa nitong pambabato at masasakit na mga salita. Huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong ama. Napakawalang respeto mo, talagang babae ka.
Sabat naman ang madrasta niya na hindi na niya matandaan ang totoong pangalan dahil ang laging nakikita niya rito ay ang masamang stepmother ni Cinderella. Matagal ko na pong alam yun. Sansala niya sa madrasta sa kabinalingan ng ama. Magalit kayo kung gusto mo, pero ang pagpapakasal sa asawa ko ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wala na kayong magagawa para makipaghiwalay ka sa lalaking yun ora mismo. Si Albert ang pakakasalan mo at magiging asawa mo. Hindi pwedeng masira ang usapan namin ng daddy ni Albert. Nanlaki ang mata ni Althea sa sinabi ng ama. Ipinagkasundo siya nito sa lalaking nanloko sa kanya at pinagpalit siya sa kanyang best friend. No way! Hindi siya makakapayag na ang lalaking katulad ni Albert ang magiging asawa niya. I will not do that! Albert made my life miserable at hindi na ako babalik sa lalaking yun. Inilang hakbang ng ama ang pagitan nila. Akma siya nitong hahawakan pero naging maagap si Diego. Iniharang nito ang katawan para hindi tuluyang makalapit ang ama sa kanya. Hanggang dyan lang kayo, sir. One more step and you'll get hurt. Pagbabanta ni Diego. Walang nagawa ang ama niya dahil mas malaki si Diego kaysa rito. Ang alam niya ay mahusay si Diego sa lahat ng klase ng self-defense. Kaya siguradong masasaktan ng ama niya kung gagawin ni Diego ang sinabi nito. You will do what I said, Althea. Nakakalimutan mo yata na utang na loob mo sa akin ang lahat kung anong meron ka ngayon. Your life and your diploma are all because of me. Angil nito sa kanya habang nasa pagitan nila si Diego at pinoprotektahan siya. Napapikit siya ng mariin sa mga panunumbat ng ama. Utang na loob nga niya ang lahat rito, pero hindi niya kaya na mabuhay ng miserable kasama si Albert. She can't forget how that guy cheated on her. At alam niyang kaya nitong gawin iyon sa kanya ng paulit-ulit. Lumaki siya sa miserableng buhay sa poder ng ama. At sa poder ni Dominic lamang niya naranasan ng tahimik na buhay. Hindi niya alam kung gugustuhin niya pang mabuhay kapag natuloy ang nais ng ama. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil hindi niya alam kung anong isasagot sa panunumbat nito. Napayuko na lamang siya at hinawakan sa braso si Diego para iparating rito na wala na siyang magagawa. Walang utang na loob ang asawa ko sa kahit na sino sa inyo. Napaangat si Althea ng tingin sa nagsalita mula sa likuran niya sa gawing pinto ng silid. Napangiti siya nang makita ang bulto ng asawa. Lumapit ito sa kanya at tinawakan ng kamay niyang nanlalamig sa takot sa ama. I'm here now, babe. You don't have to worry. Bulong nito sa may tenga niya kasunod ang pagdampi ng labi nito sa kanyang noo. It's okay now, Diego. Ihanda mo ng sasakyan at mga tauhan. Tauhan? May mga tauhan si Dominic? Ito ba ang kausap ni Diego kanina bago sila pumasok sa opisina ng ama? Who are you? Who gave you permission to enter my house? Get lost! This is a family matter! Sigaw ng kanyang ama sa kanila ni Dominic. Binalingan nito ang madrasta na nakatayo sa di kalayuan sa kanyang ama. Call the guards! They're all down, Mr. Molina. Your security is so lame that even handicapped person can pass through them. Mayabang ka lalaki! Akmang susugod sa kanila ang ama ngunit naging maagap si Dominic at nailayo siya mula sa marahas na pagsugod nito. If you keep on attacking my wife like that, I will have no choice but to use force against you, Mr. Molina. Mukhang naintindihan naman ng ama niya ang sinabi ni Dominic dahil kumalma ito. Niluwagan nito ang pagkakakabit ng korbata saka muli silang binalingan. You're Althea's husband, aren't you? Yes, I am. And I'll make sure my wife is safe from your dark intentions. Napatawa ang ama niya. Safe? From me? Muli itong tumawa. Hindi mo ba alam kung wala ako ay wala din ang tinatawag mong asawa na yan? Kung hindi dahil sa akin ay isa lamang palaboy ang babaeng yan. Or worst, isang mababang babae tulad ng kanyang ina. Binihisan, pinakain at pinag-aral ko ang babaeng yan. Utang ng babaeng yan ang buhay niya sa akin. Kaya wala siyang karapatan na gumawa ng desisyon na hindi sinasabi sa akin. Lalong-lalo na ang pagpapakasal sa taong hindi ko gusto para sa kanya. Nanlilisik na wika pa ng ama ni Althea sa kanyang asawa. Hindi naman maipinta ang mukha ni Dominic na tila anumang oras ay kayang manugod alang-alang sa kanyang mahal na asawa. Paano makakalaya si Althea sa poder ng kanyang ama? At paano niya haharapin si Albert na gusto ng ama na maging asawa niya?